Hi guys, good evening po, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ulit si Odyssey. So, o di ba nag-ayos pa ng buhok muna? Hello guys, good evening po. Andito po ulit si Odyssey. Ako po ulit ito. Ayan, bago po ang lahat, please mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, The Odyssey Stories, and then share, like and comment na rin po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe po sa akin. Ayan guys, for today's video, bali, isi-share ko po sa inyo yung mga ginawa ko, nung time na may anxiety ako. Yung mga ginawa ko or para makatulong sa paggaling ko sa anxiety. So, na-diagnose po kasi akong merong anxiety, which is illness anxiety disorder. So, yung illness anxiety disorder po ay parang feeling mo lagi kang may sakit na may makapaka lang or may something ka lang maramdaman sa katawan mo, feeling mo may malala ka ng sakit. Parang may naramdaman ka lang na sintomas or senyales na kahit wala namang ibig sabihin, feeling mo may malala ka ng sakit or parang mamamatay ka na. So, ganun po yung illness anxiety disorder. So, nagkaroon po ako ng sakit. So, sa vlog ko po dati, i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa akin. Hanggang sa gumaling ako dun sa pagkakaroon ko ng anxiety. So, ngayon guys, i-share ko naman sa inyo yung mga ginawa ko or naging tulong sa akin para gumaling. Ayan. So, sana po makatulong ito sa mga kagaya kong may anxiety or nasa stage pa lang, nasa kasagsagan ng anxiety. Kasi po ako ay magaling na. I know magaling na ako. Kahit na naggagamot pa rin ako, kahit na may session pa rin ako next January, alam ko magaling na ako. Though may pasulput-sulput lang, pero wala na akong pakialam. Parang ano lang yan eh. Parang naaalala ko na lang yung may nangyari sa aking hindi maganda. Pero wala ka ng pakialam. O siguro may parang yung normal lang na anxiety na may nakita ka sa katawan mo. Ano kaya to? Ganun lang. Tapos pag mamaya wala na. Ganun. Kasi dati ako noon pag may nakita lang ako sa katawan ko, ilang oras, ilang araw pabalik-balik, nagugulo na lagi ang utak ko, baka may mamamatay na ako, may sakit na ako. So ngayon, kunyari may nakapalang ako dito. Ano kaya to? Ganun. Titingnan ko lang. O ngayon, wala na. So, tsaka ayun nga, yung parang, isa pa yung parang na-broken hearted ka. Tapos, lumipas yung buwan, yung taon, parang naalala mo na lang siya pero wala nang impact. Wala lang, tatawa ka na lang, ganon. So, alam ko po magaling na ako. Ayan guys, so isi-share ko sa inyo, sa mga kapwa ko or sa mga tao na nasa kasagsagan or may anxiety, sana po makatulong po ito sa inyo. So, una, syempre number one talaga, nagpa-consult ako sa psychiatrist. Yun, inaamin ko. Guys, hindi naman ibig sabihin na pag nagpa-consult ka or nakipag-usap ka sa psychiatrist ay baliw ka na. Hindi. Maraming nag-iisip na ganun pero hindi po. Syempre, parang doktor lang din yan sa sa may sakit ka sa nararamdaman sa katawan. So, inuubo ka, nilalagnat ka, nagpa-consult ka lang sa doktor, ganun, wala namang masama eh. Bibigyan ka ng reseta para gumaling ka. Ganun lang din yun sa psychiatry. So, ang bilis ko magsalita. Ayan, ang bilis ko magsalita. So, parang ganun lang din yun. Nagpa-consult ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka, may sakit ka sa isip, pero hindi ibig sabihin baliw ka. So, kailangan mo lang magamot. Ayan. So, alam ko maraming gustong magpa-consult or magpatingin sa psychiatrist, pero kasi yung iba mahirap ang buhay kaya hindi nila nagagawa. Ayan, so malaking tulong yun, lalo na yung masabi mo lahat ng nararamdaman mo sa doktor. Tapos yung may gamot ka na ibibigay sa'yo. So malaking tulong yun. Pangalawa, syempre bukod sa doktor, bukod sa gamot, tutulungan mo rin yung sarili mo. Kasi kahit na may gamot ka, parang sa sakit, kahit na may gamot ka,
kahit na kunyari may lagnat ka, kahit may gamot ka, may pangontra ka, pero matigas ang ulo mo, ginagawa mo pa rin yung bawal, hindi ka gagaling. So, parang ganun din yun. Kahit naggagamot ka, tutulungan mo rin yung sarili mo na maiangat. So, nag-search ako noon ng mga gagawin ko, ganyan. Yung iba naman ginagawa ko, pero minsan kasi may pagkatamad talaga. Nung una, parang hindi masyadong tumatalab, lalo na nung kasagsagan. Pero darating yung araw, guys, darating yung araw na magiging okay din. So, kasi pag nasa kasagsagan ka ng anxiety, parang ang pinapakinggan mo lang ay yung sinasabi ng isip mo, yung mga negative thoughts. Yun lang. Parang kahit gusto mo mag-isip ng positive, hindi mo magawa. Ayan. So, eto guys, yung mga inano ko bukod sa gamot. So, sa umaga pa lang, naglalakad-lakad na ako. Yan, lakad-lakad lang. Yan, kung mag-iisip ka, sige, okay lang. Yan, lakad-lakad tuwing umaga, exercise, stretching, ganyan, lakad-lakad. Pabalik-balik lang ako. Tapos, tingin-tingin sa paligid, ganyan, lakad-lakad lang tuwing umaga, maglakad-lakad ka. Tapos, hindi ko hinayaan yung sarili ko na na mag-isa palagi. Dapat may kasama ka palagi. Lagi akong may kasama, may kakwentuhan, kahit wala nang kwenta yung kakwentuhan, dapat may kasama ka lagi. Gusto ko laging masaya. Ayun, so dumating yung time na gusto ko masaya lang ako palagi. Masaya, nakangiti, nakatawa, kahit wala nang kwenta yung tawa pa rin ng tawa. Ayan. Tapos, ano pa ba? Huwag ka magpapagutom. Mahirap kasi yun. So, kahit gutom ka na, kahit stress ka na or iniisip mo yung sakit mo, huwag ka magpapagutom. Ayan. Tapos, eto pa guys, yung isa sa napatunayan ko talaga, sabi nila kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung makakahatak ng negative. So, kung nyari sa gabi, iniisip mo, hindi maganda, iniisip mo na paggising mo pa lang, baka atakihin na ako, baka ganito na ang mangyari sa akin. Ganon yung thinking mo bago matulog. Paggising mo, mahahatak niya yun. Parang ang mangyayari. Ganon yung aatakihin ka nga. Parang ganon. Kasi bago ka matulog, yun yung naiiwang thoughts sa isip mo. Napatunayan ko yun. Kaya ang ginawa ko kahit mahirap guys. Pero ginawa ko siya talaga. Kahit na paulit-ulit siyang paulit-ulit na nag-fail ako, ginawa ko pa rin. Bago ako matulog, nag-isip ako ng masasaya. Yun, nag-imagine ako ng masaya, nag-imagine ako ng magagandang bagay, yung mga pangarap ko para sa pamilya ko, pangarap ko na maibigay na buhay para sa pamilya ko, kila mama, kila papa, kila ading, yan yung kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Ayan, so, yun, lagi ako nag-iisip ng magagandang bagay bago matulog. Nag-i-imagine ako ng magagandang bagay. Tapos, hindi ko iniisip na aatakihin ako. Hindi ko iniisip na matatakot ako, hindi ko iniisip na baka atakihin ako ng anxiety, ganyan. Hindi ko iniisip yun. So, unti-unti, mahirap talaga guys, kasi hindi naman, pag sinabi ko na ganito, kakalimutan ko na, hindi naman agad ganun may process yan. Unti-unti lang, siguro sa unang araw, mahirap, pangalawang araw, mahirap, pero kahit papaano nagagawa mo na, pangatlong araw, half-half na, yan, pang-apat na araw, ayan, medyo nakakalimutan mo na, nagagawa mo ng mag-isip ng maganda paggising mo, yun, yung mga ganong bagay. So, ang advice ko sa inyo sa gabi, huwag niyong iisipin yung hindi maganda para paggising ninyo, maganda yung bubungad sa inyo. Kasi dumating yung time dati na yun nga gaya nung nabanggit ko na na sa unang vlog ko tungkol sa anxiety na halos ayoko nang gumising dahil paggising ko pa lang, as in paggising ko pa lang automatic nang nag-iisip yung isip ko ng hindi maganda, nakakaisip na siya. So nung medyo nag-okay na ako, lalo na nung nagbakasyon ako sa Laguna, pag gumigising ako, lakad ako sa umaga, bangon agad ako, ganyan. Tapos, hindi na ako bago ako matulog, iniisip ko yung magagandang bagay. So, hanggang ngayon, ganon. Tapos, sa umaga,
ano, hindi na nag-iisip yung isip ko, hindi na siya nag-iisip ng negative. Yung parang normal, yung normal na kagaya ng dati bago ako nagka-anxiety, yung normal na lang. So, pag ganun dumarating ako sa punto na ganun, baka atakihin ako, eh ano kung atakihin ako? Ganun, wala na akong pakialam, eh ano kung atakihin ako? Ganun. Ayan. Kasi, isa yun sa anxiety natin na yung baka atakihin ka. Parang isa yun yung sa senyales na, ala, pag natatakot ka na atakihin ka. Eh ngayon, sige, atakihin ka, bahala ka dyan. Ilang beses ka naman ang inatake, wala namang nangyayari sa'yo. Ganon. Tapos, ano pa ba? Yung tulog, guys, mas maimportante talaga yung tulog. Yun lagi yung kinukumusta sa akin ng psychiatrist ko, yung tulog. Dapat makatulog ka at least 8 hours or basta ganon. Huwag ka magpupuyat. Yan, tapos, ano pa ba? Kasi pag may anxiety ka, may mga kinatatakutan ka eh. Ang ginawa ko, hinarap ko yung takot ko. Dati iniiwasan ko magkapakapa. Hindi, nung medyo nag-aano na ako, nilalo ko pa, kinapa ko palagi yung katawan ko. Dati natakot pa akong maligo eh. Kasi baka may makapanga ako sa katawan ko. Hindi, lagi akong naliligo, ganyan. Tapos, yun nga yung haharapin mo yung takot mo hanggang sa may immune ka na, wala namang nangyayari. Kasi yung the more na iniiwasan mo yung kinatatakutan mo, lalo kang aatakihin ng anxiety, lalo kang matatakot, harapin mo yung takot mo. Hindi naman biglaan yun, guys, hindi biglaan. Unti-unti lang yan. At saka, syempre, iba pa rin yung suporta ng pamilya or ng taong alam mong mapagkakatiwalaan mo na nandyan kahit na anong mangyari sa'yo. Ayan, napaka-importante ng bagay na yun. Napaka-importante na na maging masaya ka palagi. Tsaka dasal. Yun, lagi ako nagdadasal. Halos araw-araw akong nasa simbahan tuwing umaga pa lang. Ayan. So, yun, magpipray ka palagi. Tapos, bago ka matulog, yun, mag-isip ka ng maganda bago ka matulog. Mag-iwan ka ng magandang bagay para ang iisipin ng isip mo, ng utak mo, sa umaga pa lang pagising mo, masaya na. Tapos makinig ka ng magaganda, yung mga nakakasayaw, yung mga nakakaindak, ganyan. Tapos, manood ka ng masaya, wag kayong manunood ng malungkot, yung mga nakakaiyak, yung mga horror, wag. Pero ngayon nanonood na ako ng horror eh. Ang tigas ng ulo ko eh. No? Yun, basta puro masasaya lang, makipag-usap kayo ng masaya, huwag niyong hahayaan na mag-isa kayo. Mahirap guys, mahirap sa totoo lang. Actually, nung time na yon, nung nandun ako sa time na yon, parang feeling ko, hindi na ako gagaling. Pero hindi. Kung nakaya ng iba, kaya rin natin yan. O, diba? Yun, ano pa ba? Actually, napakalaking tulong ng gamot talaga. Kasi yung gamot na tinitake ko ay pangpataas ng ng serotonin. Serotonin ba ang tawag dun? Yung positive thoughts. Ayan. So pampataas siya ng positive thoughts ng yung chemical sa isip natin. Ayan. So malakas din talaga yon na pampagaling. Anong ibig sabihin? Malakas yung maitutulong nun para gumaling tayo. Ayan. So, kung kailangan ninyo magpatingin sa psychiatrist, magpatingin kayo. Hindi naman ibig sabihin nun, baliw na kayo. Kaya lang, yun nga, ang magiging problema ay ang budget. So, kung wala kayong budget, yun na lang guys, maghanap kayo ng taong pagkakatiwalaan ninyo at pagsasabihan ninyo ng lahat or handang makinig sa inyo kahit na anong mangyari. Pamilya nyo, nanay, tatay, kung wala dyan kaibigan or kahit na sino na pagkakatiwalaan ninyo. Tapos, uminom kayo palagi ng tubig. Tapos, yun, kumain kayo. Huwag kayong magpapagutom. Kahit wala na kayong gana, kumain pa rin kayo. Tuwing umaga, maglalakad-lakad kayo. Kahit pabalik-balik lang, basta maglalakad kayo, makipag-contact kayo sa nature. Yan, makipaglaro kayo sa mga alaga nyo, kung aso man yan or pusa.
Manood kayo ng mga nakakatawa, masayang movies. Iwasan niyo muna ang malungkot at horror na movies o kaya yung tataas yung kabog ng dibdib ninyo. Ayan, tapos mag-pray kayo lagi. Umaga, gabi, or basta may time kayo, mag-pray kayo lagi. Number 1 yun. Pray, pray, pray talaga. Pray. Tapos wag niyong kikimkimin kung ano yung nasa sa loob ninyo. Ilabas niyo yan kahit makulitan na yung mga tao. Ilabas niyo yan kasi doon gagaan yung kalooban ninyo pag nilabas niyo yan. At matulog kayo, matulog talaga. Importante rin yung tulog. Ano pa ba? Ayun guys. So, sana may naitulong ako sa, ano pa may mga ibang ginagawa ko noon. Meron naalala ko yung time nagsasayaw sa Antileja ko Ako hindi ako marunong sumayaw pero sige, sayaw-sayaw pa rin kahit na ano. Basta lang yung mag-enjoy ka lang, maghanap ka ng bagay na ika-e-enjoy mo. Ayan, mag-isip ka ng positive thoughts. Mahirap guys, pero kaya nyo yan. Kung ako nga nakaya ko kayo pa kaya. O, di ba? Kaya nyo yan guys. Ayan. Ayan guys, sana may natutunan po kayo sa akin. Hindi ko alam kung may katuturan yung sinabi ko. Pero sana po may matutunan kayo. Thank you guys sa panunood at pakikinig. Maraming salamat po. Sa lahat ng may anxiety at depression yan, may pag-asa pa. Malalagpasan nyo lahat yan. Hindi kayo pababayaan ni God. Hindi niya kayo pababayaan. Yun po yung lagi niyong iisipin. Hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya kayo ilalagay sa bagay na yan kung walang rason. Ayan. Huwag po kayong susuko. Isipin niyo lahat ng tao may problema. Kanya-kanya lang yan kung papaano dadalhin. Kaya niyo yan guys. Kaya natin yan. O diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Please subscribe po sa aking YouTube channel, The Odyssey Stories. Ayan, so sana po ay may naitulong po or may napulot po kayong aral or may napulot po kayong ano bang tawag dito? May nakuha kayong tips para gumaling, ganyan, or kung meron na po kayong nararamdaman. Meron pa akong isang napanood pala, sorry guys, yung inhale exhale lang, ganito. Pag ina-atake ka na. Ayan, so, pag medyo nararamdaman mo na yung pagpapanik, nagpapanik ka na, ganun kasi na may aakyat na adrenaline rush, tapos mararamdaman mo yung panic pag inatake ka. Hindi mo na mapipigilan yung bug, 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 bug. Ganun na yan. So, ang gagawin mo, huminga ka ng malalim, ganyan. Humugot ka ng malalim dito, hanggang dito, ba? Tapos, ilabas mo. Hinga ng malalim, release. Ayan, yun po yung isang natutunan ko. So guys, i-try ninyo yun. Tapos yun nga yung lakad-lakad kayo. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po.